الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Thursday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na rin ang ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabani. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, palyatafaddal, mashkuran ma'jura. Hmm. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أهلا أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها المسلمون، أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة، على هذا اللقاء المبارك. حياكم الله وبياكم أو وبياكم. Pagkatapos ng pagpupuri, pagpupugay, pagdakila sa kaisahan ng Allahu Jalla wa Ala, sa kaniyang kadakilaan, sa kaniyang habag, tayo ay sumasaksi o ako ay sumasaksi at gayon din sa inyo, sumaksi tayo na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya na Allahu Jalla wa Ala, ang nag-iisa at walang katambal. Siya ang nauna, wal awwal wal akhir, at ang nahuli, wal zahir wal batin, ang lingid at ang hayag, wa huwa bikulli shay'in alim, at siya ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Saksiyan din natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo, huling sugo at propeta at alipin ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan, pagpapala ay mapasa kanya sallallahu alaihi wasallam, at gayon din sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong sumunod at pinanghawakan nila ang kanyang kaparaanan hanggang sa uling araw. Mga alipin ni Allahu Jalla wa Ala, mga kapatid kong mananampalataya sa Islam, katiyakan sa mga una nating natalakay ay napag-usapan natin ang patungkol sa kaisahan ng Allah, sa pagsunod sa Allah,
sa pagsunod sa kanyang propeta, pagmamahal sa kanyang propeta at ang iba pa rito. Ngayon, biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, ay tatalakay natin kung ano naman itong gantimpala, itong biyaya na inihanda at ibibigay ng Allahu Jalla wa Ala sa kanilang mga tao at mga jin na sumunod sa kaisahan ng Allahu Jalla wa Ala. At ito ang naiata sa atin sa gabing ito, biiznillah, na tinatawag na the paradise o di kaya ang paraiso. Ano nga ba ang paraiso ni Allahu Jalla wa Ala? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan natin ng Allah Jalla wa Ala at mag-unahan tayo tungo sa kapatawaran ng ating Panginoong Allahu Subhanahu wa Ta'ala at mag-unahan tayo tungo sa paraiso na ang lawak ay kasing lawak ng kalangitan at ng kalupaan. Mag-unahan tayo rito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Naam. Napapaloob sa paraisong ito mga kapatid ang mga biyaya. Naam. Na hindi pa nakita ng ating mga mata at hindi pa narinig ng ating mga tenga at gayon din na ni minsan hindi pa sumagi sa isipan ng isang tao. Naam. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, katotohanan, tunay na ang marangal na Quran at ang kagalang-galang na mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay punong-puno ng paglalarawan ng paraiso at kung ano nga ba ang ma'addallahu bihi o ma'addallahu biha, kung ano ang inihanda ni Allahu Jalla wa Ala sa loob ng paraisong ito para sa silang mga muttaqun, lil muttaqin, para sa kanilang mga matatakutin kay Allah at mga matutuwid na mga tao, mga alipin ni Allahu Jalla wa Ala. Bakit? Bilang paghihikayat sa atin na gumawa tayo ng mga kabutihang gawain at pagtiisan natin, pagsumikapan natin ng kahirapan sa pagsasagawa nito mga kapatid. At kung ang tao ay malalaman niya na ang Allahu Jalla wa Ala ay naghanda ng isang tahanan, naam, para sa kanya sa kabilang buhay na kung saan naglalaman ito ng lahat ng ninanais ng kanyang sarili at ang lahat ng nagpapasarap sa kanyang paningin, tunay na magkakaroon siya ng makatotohanang pagnanais na maging kabilang sa mga taong maninirahan sa paraiso ni Allah ng dahil dito. Subhanallah. Subhanallah. Nang dahil dito mga kapatid, nang dahil sa paraiso na inihanda ni Allahu Jalla wa Ala, naam, ay gagawin ng isang tao ang abot ng kanyang makakaya upang maisagawa niya kung ano yung mga iniobligado ni Allahu Jalla wa Ala sa kanya at gayon din sa kabilang banda at upang maiwasan niya ang lahat ng uri ng mga kasalanan. Naam, al-munkarat wal fahishat, na ang mga kasalanan, ang mga karumal-dumal, mga kahalayan na mga gawain. Naam. Sa makatuwid, siya ay na Muslim ay magiging muttaqun, magiging matatakutin kay Allah na alipin na karapat dapat makapasok sa paraiso ng Allah, subalit ito ay buhat ng habag ng Allahu Jalla wa Ala sa kanyang pagsusumikap sa mundong ibabaw. Subhanallah. Tayyib. Kaya naman mga kapatid, ang mga katangian ng paraiso at ang mga biyaya dito ay mahirap po ilarawan lamang sa napakaiksing oras na ito. Napakahirap ilarawan ang loob ng paraiso sa napakaikling oras na ito. Subalit insyaallah ay
magbibigay tayo o di kaya magbabanggit tayo ng iilan lamang sa mga mababango at mga matatamis na larawan ng paraiso ni Allahu Jalla wa Ala. Subhanallah. Taib. Kaya naman insya-Allah, umpisaan natin. Ang una rito ika ay patungkol sa lugar ng paraiso. Naam. Makanul Jannah. Saan yung lugar ng paraiso? Katiyakan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang lugar ng paraiso ay ito ay nasa taas ng pangpitong palapag ng kalangitan. Aywa, nasa ikapangpitong taas o sa taas ng pangpitong palapag ng kalangitan. At ang ating patunay ay mismo ang Allahu Jalla wa Ala ang nagsabi sa Suratul Najm, aya 13 hanggang 15, kanyang sinabi, wala kadaraahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ayon sa malapit nitong salin, katotohanang kanyang nakita. Ibig sabihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang nakita si Jibril sa pangalawang pagkakataon sa tinatawag na Sidratul Muntaha. Ano yung Sidratul Muntaha? Isa itong punong kahoy ng lote sa walang hanggang kapaligiran sa ikapitong palapag ng kalangitan. Ibig sabihin sa ika-7th floor ng kalangitan ito matatagpuan, na kung saan na nasa itaas nito, indaha jannatul ma'wa. Nasa itaas na ito ay ang tirahang paraiso. So ito ay dalil na ang paraiso ay nasa ibabaw ng mga 7 palapag ng kalangitan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, ang paraiso ika, sabi ni Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalugdan nawa siya ng Allah, ay nasa pangpitong kalangitan at ilalagay ito ng Allah saan mang lugar na kanyang naisin sa araw ika ng muling pagkabuhay o di kaya sa araw ika ng paghuhukom. Naam. At ang impyerno naman ay nasa pangpitong palapag ng kalupaan o di kaya sa pinakaila-ilalim. Tayyib. So ito po ang lugar ng paraiso, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Thaniyan ay yung si'atul jannah, yung lawak ng paraiso ni Allahu Jalla wa Ala. Mahiya si'atu al-jannah. Mahiya si'atul jannah. Ano yung lawak ika ng paraiso ni ito ni Allahu Jalla wa Ala? Tayyib. So katiyakan ang lawak na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naam, ay kasing lawak po ito ng mga kalangitan at ng mga kalupaan. Naam, ang lawak ng paraiso ni Allahu Jalla wa Ala ay kasing lawak ng mga kalangitan at ng kalupaan. Ayon na rin sa sinabi ng Allah sa suratu Ali Imran, aya ika-133, naam, kanyang sinabi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Taib. Na ang malapit na salin, kanyang sinabi, at kayo ika ay magunahan patungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon at tungo sa paraiso. Naam. Wa janna, sa paraiso. Gaano ito kalawak? Arduha samawati wal ard. Ang kanyang lawak ika ay kasing lawak ng mga kalangitan at ng kalupahan. Naam, uiddat lil muttaqin, na ito ika ay inihanda para sa mga matutuwid na mga Muslim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So take notes, tandaan natin na ang sinabi lamang dito ay ang lawak. So ibig sabihin yung nasa lawak lamang. Paano pa kaya yung nasa itaas, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Subhanallah. So parang hindi kaya ng isipan natin imaginein kung gaano kalawak at kataas ang paraiso ni Allahu Jalla wa Ala, ng ayon sa sarili lamang nating pag-iisip o di kaya pagmumuni mga kapatid sa pananampalataya Islam. Aywa. Tayyib.
At patungkol naman sa pangkalahatang paglalarawan, naam, sa mga ni'am o di kaya mga biyaya fi dakhil jannah, sa loob ng paraiso na ito o di kaya sa paraiso, yung mga biyaya, pangkalahatang biyaya na nakapaloob dito mga kapatid, naam, ay mismo ang Allah yung nagsabi sa Suratu Sajdah aya 17, kanyang sinabi, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Aywa, sa malapit nitong salin, sinabi ng Allah, "At wala ni isang tao ang nakakaalam kung ano ang kaginhawaan ng mga mata na inilingid sa kanila bilang gantimpala sa kanilang ginawang kabutihan." So ibig sabihin, subhanallah, nakalingid ito sa atin. Subalit kung bibigyan natin ng ating pagmumuni-muni ay ito ay napakarami at napakalawak na mga biyaya kung ating iisipin lamang. Kumbaga hindi abot ng ating isipan na gaano karami o kalawak ang mga biyayang nakapaloob sa paraisong ipinangako ni Allahu Jalla wa Ala sa kaniyang mga aliping mga matatakutin o di kaya sumunod sa Allahu Jalla wa Ala. Kaya naman naiulat an Abi Hurairah radhiyallahu عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Subhanallah. Ito ay rawahu Muslim. Ayon sa malapit nitong salin, naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sinabi ng Allahu Jalla wa Ala o Azza wa Jal, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at." Inihanda ko ika, sabi ng Allah, para sa aking mga aliping, mga matutuwid, mga salih, mga mabubuting mga alipin, ang isang bagay na kung saan mala aynun ra'at. Wala pang mata ang nakakakita nito, wala udhunun sami'at, at wala pang tenga ika na nakakarinig nito, wala katara ala qalbi basharin, at wala pa ika na hindi pa ika sumagi sa isipan ng isang tao ang tunay na katangian nito. Ito ay mula kay Muslim, rawahu Muslim. Hiwa. So ganun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kung saan ang nasa kalooban ng paraiso ay hindi sukat akalain ng ating mga isipan, ng ating mga paningin at ng ating mga tenga kung ano ang biyayang nakapaloob dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. ثم بعد ذلك, patungkol naman ika sa sukat, naam, yung kaniyang sukat ng kaharian na kung saan ay makakamit ng mga taong makakapasok dito ay wala pong nakakaalam dito, naam, walang nakakaalam sa kadakilaan nito maliban lamang kay Allahu Jalla wa Ala. Naam. Katotohanan nga na ang Allahu Jalla wa Ala ay inilarawan niya ang kaharian ng huling makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin, yung last na papasok sa paraiso, yung pinakahuli, ibig sabihin siya yung pinaka-last na kung saan ay parang pinakamaliit ang marireceive niya, ay ito yung i-describe at inilarawan sa atin ayon na rin sa hadith na naiulat ni Mughira bin Syu'bah radhiyallahu an. Naam, na kung saan ay sinabi ng Rasulullah, ito ay sa rawahu Muslim, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'ala Musa rabbahu ma adna ahli al-jannati manzila." Qal, "Huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati al-jannah. Fayuqalu lahu udkhulil jannata." Fayaqul, "Ay Rabb, kayfa waqad kayf waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatihim." Fayuqalu lahu, "Atarda ay yakuna laka mithlu mulki malakin min muluki dunya?" Fayaqul, "Raditu Rabb."
fayaqulu laka dhalik wa mithluhu faqala fil khamisa raditu rabbi fayaqulu hadha laka wa asharatu amthalihi. Subhanallah. Walaka ma ishtahat nafsaka waladdat aynuk. Rawahu Muslim. Yun sa malapit nitong salin, tinanong ni Musa ika ang kanyang Panginoong Allah, ang Allahu Jalla wa Ala, ano ang pinakamababang tirahan sa paraiso? Ano ang pinakamababang tirahan sa paraiso? Ang Allah Jalla wa Ala ay sumagot, isang tao na papasok dito pagkatapos makapasok ang lahat ng taga-paraiso. Huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah. Isang tao ika na papasok siya pagkatapos makapasok ang lahat ng taga-paraiso. At sasabihin sa kanya, udkhulil jannah, pumasok ka. Pumasok ka na sa paraiso. At kanyang sasabihin, Ya Rab, o aking Panginoon, paano ako makakapasok sa paraiso kung ang lahat ay nakapasok na? At nakuha na nila ika, naam, ang para sa kanila. Nakuha na nila ang mga gantimpala na para sa kanila. Ang Allah ay sasagot, masisiyahan ka ba ika kung pagkakalooban kita ng tulad ng isang kaharian ng isa sa mga hari ng dunya o ng mundo? Ibig sabihin, bibigyan kita ng isang hari o palasyo o kaharian na katulad ng kaharian ng isa sa mga hari sa mundo. Siya ay sasagot, raditu Rab, natutuwa o di kaya nalulugod po ako o aking Panginoon. Masya Allah. At sasabihin ng Allah sa kanya, at iyon ay mapapasa iyo. Naam, at iyon ay mapapasa iyo. At ang inulit-ulit pa ng Allah dito, wa mithluhu faqala fil khamisa raditu Rabb. At katulad nito, at kasing tulad nito, at kasing tulad nito, at kasing tulad nito. Kaya naman, sasabihin ng tao na ito sa ikalima, masaya na po ako nito o aking Panginoon. Kaya naman sasabihin pa sa kanya, subhanallah, ibig sabihin dadagdagan pa sa kanya, at ang Allah ay magsasabi, mapapasa iyo ito ng 10 beses ang kanyang lawak. Subhanallah. Subhanallah. Mapapasa iyo ito ng 10 beses ang kanyang lawak at mapapasa iyo ang lahat ng ninanais ng iyong sarili at inaasam ng iyong paningin. Ito ay rawahu Muslim. So subhanallah. Imagine mga kapatid, ito ay para lamang doon sa pinakahuling tao na papasok sa paraiso ni Allahu Jalla wa Ala. So paano pa kaya yung mga mas malalaking gantimpala ang laan para sa kanila? Paano pa kaya yung paraiso na inihanda ni Allahu Jalla wa Ala para sa kanila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Subhanallah. Magpasalamat tayo sa Allah, naam, sa napakalaking biyaya na ito, at hilingin natin sa Allah na nawa ay ipagkaloob niya sa atin ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Aywa. Kasunod, naam, tungkol naman sa katangian, silang mga taong makakapasok sa paraiso ay katiyakan po, mga kapatid, na sila ay kasing anyo ng kanilang ama na si Adam. Naam, yung ating pinakaninuno, pinakaunang tao na nilikha ng Allah na si Adam alayhi salam, na ang kanyang tangkad ay, kung hindi ko nakakalimutan, ay 60 dhira. 16 na parang from daliri ng ating kamay hanggang ating siko, yun ang dhira, di ba? So 16 na ganyan yung kanyang tangkad. So ang anyo ika ng mga tao ay kasing tangkad, kasing anyo ng kanilang ama na si Adam alayhi salam. Gayon din sa pangangatawan at gayon din sa kagandaang tao o di kaya kagandaang lalaki, at gayon din sa mga babae. Masya Allah. At ito nga ay naiulat sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu an na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, naam,
inna awwala zumrati yadkhuluna al-jannata ala surati al-qamar laylatal badr والذي يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون أمشالهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة نعم وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. Ito ay rawahu Muslim. Aywa. Ayon sa malapit na itong salin, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang unang lupon ng mga taong papasok sa paraiso ika ay kasing tulad ng kabilugan ng buwan sa ganda nito at sa liwanag. Naam, yan ang unang lupon. At ang susunod naman sa kanila ay lupon na kasing tulad ng magandang bituin na kung saan ay nagniningning sa kalangitan. Hindi na sila iihi, wala yatakawwaton, hindi rin sila dudumi, naam, hindi rin sila sisipunin, at gayon din hindi rin sila dudura. Masyaallah, napakalaking ni'mat ito ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taga-paraiso. Ibig sabihin, walang pag-ihi, walang pagdumi, walang pagsipon at walang pagdura dito. Subhanallah. Ang kanila ikang mga suklay, naam, ay ginto, at ang kanilang mga pabango ay yung tinatawag na misk o yung oud. Ito yung yung pinakamabangong kahoy na inilalagay sa sa baga. Naam, na nagbibigay ito ng mabangong usok. Ito ay karamihan sa Saudi. Nakikita natin ito sa Saudi na kung bakit may mabangong yung usok ay mabango ang sumisingaw sa kanya. So yun, nilalagyan siya ng misk o di kayang oud. Naam. At gayon din, wa azwajuhumul hurul ain, at ang kanilang ikang mga asawa ay mga hurul ain. Ang hurul ain, naam, para sa hindi nakakaalam, ay ito yung mga dalagang mga magaganda at malalaki ang kanilang mga mata. Bilugan ang kanilang mga mata. Naam. Aywa. At ang kanila ikang pag-uugali, akhlaquhum ala khuluqin rajulin wahidin ala suratin abihim Adam situna dhira'an fis sama. At ang kanila ika na pag-uugali ay iisa lamang, at ang kanilang itsura ay kasing tangkad ng kanilang ama na si Adam alayhi salam, na kung saan ay may 60 talampakan o yung 60 feet. Subhanallah, napakatangkad. So ito ay rawahu Muslim. Tayyib. At ito yung sa favorite na mga kalalakihan, yung tungkol naman sa katangian ng kanilang mga asawa sa paraiso, na ito yung tinatawag na hurul ain. Subhanallah, katiyakan na ang kanilang kagandahan ika ay mas dakila kaysa sa ating paglalarawan. Ibig sabihin kung paano ito natin dinidiscuss ngayon at sa mga iba pang naririnig natin ay mas dakila pa dyan sa ating mga nasasabi at naririnig mula sa ating mga ulama. Naam, mas dakila pa po ang mga hurul ain kaysa sa pagdi-describe na ito. Subalit, nararapat din nating malaman mga kapatid na ang nabanggit na mga katangian na magaganda, subhanallah, na taglay ito ng mga hurul ain, ay magiging taglay rin naman ito ng mga babaeng mga mananampalataya na from this dunya, mula dito sa mundo, na kung saan ay makakapasok sa paraiso. So, dapat hindi malungkot ang mga kababaihan, mga Muslima sa atin, na kung saan kapag sila ika ay makapasok sa paraiso, ay magiging taglay din nila ang mga ganitong katangian. Kung kaya magiging masaya ang mga babaeng ito na mga Muslima, na mga mananampalataya kay Allahu Jalla wa Ala, sa napakalaking biyayang ipagkakaloob sa kanila ng Allahu Jalla wa Ala. Sinabi ng Allah sa suratul Waqi'ah, aya ika-22 hanggang ika-23, wa hurun 'ain kaamthalil lu'lu'im maknun. Ibig sabihin sa malapit nitong salin, at sila ika ay magkakaroon, naam, ng mga asawang babae na may magaganda at nagniningning na mga mata, na tulad ito ika ng mga perlas
na lubos na napangangalagaan. Subhanallah. Sinabi pa nga ng Allah sa ibang aya sa Suratul Waqi'ah kadhalik, aya ika-35 hanggang ika-37, inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abakara uruban at suraba. Ayon sa malapit nitong salin, katotohanan, nilikha namin ang kanilang mga asawa sa natatanging paglikha at aming ginawa silang mga birhen, subhanallah, na nagmamahal sa kanilang asawa at pantay-pantay sila ng edad. Ibig sabihin ng gulang, magiging same age yung mga asawang ito, naam, at sila ay magmamahal sa kanilang mga asawa ng matinding pagmamahal. Masya Allah. Ito yung faithful, di ba? Faithful na pagmamahal. At sinabi pa nga ng Allah sa Suratul Rahman naman ito, sa ika-56 hanggang ika-58 na ayat, fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Ayon sa malapit nitong salin, at sasa kanila ang mga dalaga na nagtutuon lamang ng pagsulyap sa kanilang mga asawa. Masya Allah. Sa kanilang mga asawa lamang sila nagtutuon ng kanilang pagsulyap, na sila ay mga birhen at wala pang tao o jin ang sa kanila ay nakasalin. Kaya't alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ibig sabihin, alin sa mga kaloob o ipinagkaloob ng iyong Panginoon ang iyong itinatanggi, na ang kagandahan ay nawawangis sa mga batong ruby at sa mga batong bulaklak. Masya Allah. Aywa. At ito nga si Anas ibn Malik ay kanyang naiulat na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Naam, larawhatun fi sabilillahi aw ghadwa khairum minad dunya wa ma fiha. Walaqabu qaumi ahadikum minal jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Walau anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ila ahlil ardi la adaa'at ma bainahuma wa mala'at riha." Masya Allah. Wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Ito ay sa sura o sa kitab ni Al-Bukhari. Ito ay Rawahul Bukhari. Ayon sa malapit nitong salin, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang umagang pakikipaglaban, ibig sabihin isang araw o di kaya isang umagang pakikipaglaban sa landas ng Allah, at isang hapon o di kaya isang hapon ay mas mainam pa ito kaysa sa dunya, sa mundo at sa nilalaman nito. At gayon din, ang pakpak ng pana ng isa sa inyo, sabi na Rasulullah, ang pakpak ng isang pana o ng palaso o ng panas ng isa sa inyo sa paraiso ay mas mainam pa ito kaysa sa dunya o sa mundo at sa nilalaman nito. At kung sakali, sabi na Rasulullah, walau anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ila ahlil ard la adaa'at ma bainahuma wa mala'athu riha. Masya Allah. At kung ang isang babae o di kaya ang isang tao sa isang babae sa paraiso ay lalantad siya dito sa mundong ibabaw, ay maliliwanagan niya ang buong mundo. Allahu Akbar. Maliliwanagan niya ang buong mundo at pupunuin niya ito ng mabangong amoy. Wa mala'athu rihan. Mapupuno niya ito ng mabangong amoy. At ang pugong sa kanyang buhok, sa kanyang buhok ay mas mainam pa ito, naam, kaysa sa mundo at ang nilalaman nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakalaking biyaya ito mula kay Allahu Jalla wa Ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Aywa. Kasunod, naam, ay patungkol naman sa mga pagkain at inumin ng mga taga-paraiso. Ibig sabihin yung ating mga pagkain at ang mga inumin. Allahumma amin, mapabilang tayo sa mga taong makakapasok sa paraiso. Allahumma amin ya Allah.
Ang mga tao sa paraiso ika, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Suratul Mursalat aya 41 hanggang ika 43. Ayon sa malapit nitong salin, katotohanan ika na sa mga matutuwid ay naman ibig sabihin mga matutuwid na mananampalataya at may takot sa Allah ay sila ay manananahan sa gitna ng mga lilim at mga bukal ng paraiso. Naam. At mga prutas ika na anuman ang kanilang maibigan ay mapapasa kanila. At sasabihin sa kanila, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Magsikain at uminom kayo sa inyong kasiyahan bilang gantimpala sa inyong pinagsumikapang kabutihan noong kayo ay nasa mundong ibabaw. At naiulat nga ni Jabir ibn Abdullah radiyallahu an na kanyang sinabi na ang sami'tu Rasulullah, narinig ko ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagsasabing, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wala yadfuluna wala yabuluna wala yataghawwatun wala yamtakitun. Qalu fama balut ta'am? Qal jusha'un wa rashhun karashhil misk. Masya Allah. Yulhamuna tasbih wat tahmida kama tulhamunan nafas. Ito ay rawahu Muslim. Sahih. Katotohanan ika ayon sa malapit nitong salin na ang mga taga-paraiso ay kakain at iinom, subalit hindi sila magdudura, ni hindi sila iihi o hindi sila dudumi at hindi rin sila sisipunin. So, nagtaka ang mga sahaba at sila nagtanong, qalu, fama balut ta'am? So, sabi ng mga sahaba, ano ang mangyayari sa mga pagkain? Ibig sabihin, anong mangyayari sa kinakain nila? Paano ito matutunaw? Ano magda-digest? So ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ito ay magiging dighay. Okay? So yung pagdighay lang at pawis, magiging pawis at dighay lamang ito na kasing bango pa ito ng misk. At itong mga ito, ang pagdighay at ang subhanallah, ang pawis, naam, nalalabas ito sa tao ay kasimbango ng misk at kusa itong magbibigay ng pagpupuri at pasasalamat sa Allah Jalla wa Ala, katulad kung paano kayo ika na tayong mga tao, sabi ng Rasulullah, ay kusang humihinga. Yung normal, di ba? Kusa tayong humihinga, ang pag-inhale, exhale natin ay normal o kusa. So ganun po ang pagpupugay at pagpapasalamat kay Allah Jalla wa Ala sa paraiso. Masya Allah. Tayyib. At naiulat pa nga ni Zaid bin Arqam radiyallahu an na kanyang sinabi na kung saan ay may isang Hudyong dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay nagsabi, naam, o ama ni Qasim, ya Abal Qasim, di ba't sinasabi mo na ang mga taga-paraiso ika ay kakain at iinom? Ibig sabihin parang nagtatanong siya dito. Ang sugo ni Allahu sallallahu alaihi wasallam nagsabi, bala, walladhi nafsi biyadihi, inna ahaduhum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil mat'ami wal mashrabi wash shahawati wal jima'i. Ito ay rawahu Ahmad wa sahahu Ibn al-Qayyim wa Albani. Naam, masya Allah. Yung sa malapit nitong salin, katiyakan, naam, sabi ni Propeta Muhammad, walladhi nafsi biyadihi, sumpaman sa may hawak ng aking kaluluwa, which is ang Allah, ay ang isa sa kanila ika, inna ahaduhum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin. Na bibigyan siya ika ng o di kaya pagkakalooban ng lakas ng katumbas ng 100 men, na 100 tao sa kanyang pagkain, sa kanyang pag-inom, gayon din sa kanyang pagnanasa at pakikipagtalik sa kanyang mga asawa. So kaya pala hindi dumudumi, naam, di kaya hindi rin umiihi at gayon din na may lakas siya at marami siyang asawa kasi magkakaroon siya ng ganong karaming o ganong kalakas na pangangatawan. Masya Allah. Mas malakas pa kay Musa. Masya Allah. Aywa. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
kinakailangan o di kaya ano ba ang marapat sa atin, di ba? Dapat sa atin na tayo ay maging masaya at gayon din na tayo ay magalak sapagkat itong paraiso ni Allah ay subhanallah, ito ay paraiso na kung saan ay mayroong buhay subalit wala na itong kamatayan. Na mayroong itong kabataan subalit wala na itong katandaan at mayroong kalusugan na walang pagkakasakit at mayroong kaligayahan at wala ng kalungkutan. Naam, yan po ang ating makakamit biidnillah kung tayo man ay makapasok sa paraiso ni Allahu Jalla wa Ala. Yan ang makakamit ng mga taong makakapasok sa paraiso, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naiulat ni Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu an na kung saan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyu o fala tamutu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada fadhalika qawluhu azza wa jal wa nudu an tilkumul janna aw yani uristumuha bima kuntum ta'malun wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ito ay sa suratul A'raf, naam, aya ika-43 ang binasa nating ayat at itong hadith ay sa rawahu Muslim. Ayon sa malapit nitong salin, magtatawag ang tagapagtawag o di kaya tatawag ang isang magtatawag sa paraiso. Naam, sasabihin niya, katotohanan kayo ay magkakaroon ng kalusugan na hindi kailanman magkakasakit at buhay na kahit kailan o hindi kailanman mamamatay. At kayo ay magiging bata na kailanman ay hindi natatanda at kayo ika ay magpapakaligaya na hindi kailanman malulungkot. At ito mismo, sabi na Rasulullah, ito ang patunay sa sinabi ng Allah at ipagbadya sa kanila, ito ang paraiso na inyong namana ng dahil sa inyong mga ginawa. Ito ay rawahu Muslim. Aywa. At kung tatanungin naman natin, naam, ang patungkol sa pintuan ng paraiso, naam mga kapatid, ay ito ay may 8 pintuan. Naam, ito ay may 8 pintuan. Ayon na rin sa hadith na kung saan ay naiulat ni Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan. Naam. La yadkhuluhu illa sa'imun. Rawahu al-Bukhari. Ayon sa malapit nitong salin, at ang paraiso ika ay may 8 pintuan. Ang isa dito ika ay tinatawag na Rayyan. Wala makakapasok dito maliban lamang sa mga taong nag-aayuno o di kaya palagiang nag-aayuno. Ito ay iniulat ni Al-Bukhari. Aywa. So subhanallah. Ito ay may 8 pintuan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Patungkol naman sa ilog ng paraiso ay mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa marangal na Quran, yung paraiso ng yung ilog ng paraiso, sinabi ng Allah sa suratul Muhammad aya ika-15, kanyang sinabi, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghaira asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladhatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Ayon sa malapit itong salin, sabi ng Allahu Jalla wa Ala, narito ang paglalarawan ng paraiso na ipinangako para sa wa'idal muttaqun, sa mga matatakutin kay Allahu Jalla wa Ala. Una, naririto ang mga ilog na ang mga tubig nito, ibig sabihin yung lasa at amoy nito ay hindi nagmamaling. Ano ba ito? Hindi napapanis. Ibig sabihin sariwa palagi. Palagi siyang nasa kasariwaan. Naam, ayun. At gayon din na may mga batis ng gatas na ang lasa ay kailanman hindi nagbabago. Gayon din may mga batis ng alak na ang linamnam
ay isang kasiyahan para sa umiinom at mayroon ding batis ng pulot pukyutan na ito ay puro at dalisay. Subhanallah. So naririto ang lahat ng uri ng walahum fiha min kulli thamarat, ang lahat ng uri ng prutas. Subhanallah. Wa magfiratun min rabbihim, at narito rin ang pagpapatawad mula sa kanilang Panginoong Allahu Jalla wa Ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Aywa. At gayon din mga kapatid, na kung patungkol naman sa tahanan o yung tirahan sa paraiso, katiyakan po ito ay yari sa pilak at ginto. Naam. Yari ito sa pilak at ginto, na kung saan ay naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu an, naam, kanyang sinabi, nung kami naam, ay nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," ibig sabihin nagtanong sila sa Rasulullah kung ano ang gusali ng paraiso. So, anong isinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanyang sinabi, "Labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab, wa milatuhal miskul adfaru wa hasba'uhal lu'lu'u wal yaqut wa turbatuhal za'rafan." Rawahu Tirmidhi wa sahahul Bani. Ayon sa malapit nitong salin, ang tahanan ika sa paraiso ay yari sa pilak, yari sa ginto, at ang sahig nito ay yari sa pabangong misk o yung perfume na misk, at ang mga bato ika ay yari sa perlas at yari sa mga mamahaling bato, at ang lupa ika ay siya ay tinatawag na saffron. Yung saffron, ito yung isang uri ng napakabangong bulaklak, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, subhanallah, napakalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraisong inihanda para sa kanilang mga matatakutin sa Kanya. At patungkol naman sa pinakamataas at pinakamainam na makakamit na biyaya sa loob ng paraiso, ay wala nang iba maliban lang sa makita natin o di kaya matagpuan natin at makita natin ang Allahu Jalla wa Ala. Subhanallah. Siya ay makausap, naam, at malugod siya sa atin. Naam. Yan ang pinakamalaking biyaya na makakamit ng alipin kapag siya ay nakapasok sa paraiso ni Allahu Jalla wa Ala. Sinabi ng Allah sa Suratul Qiyamah, ay ika-22 hanggang ika-23, "Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Ibig sabihin sa malapit nitong salin, sa araw na ito, ang ibang mga mukha ay magniningning sa kislap at kagandahan, na titingin sila sa kanilang Panginoong Allahu Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Masya Allah. So nawa ipagkaloob ito sa atin ng Allahu Jalla wa Ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naiulat sa hadith ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na sinabi ng Rasulullah, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah, ya ahli al-jannah." Fayaqulun, "Labbaika rabbana wa sa'dayka." Fayaqul, "Hal raditum?" Fayaqulun, "Wama lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik." Fayaqul, "Anna u'tikum afdala min dhalik." فقالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. Ito ay rawahul Bukhari wa Muslim. Ibig sabihin sa malapit nitong salin, tunay na ang Allah ay magsasabi sa mga taga-paraiso, "O mga taga-paraiso," at sila ay sasagot, "Mapapasa iyo ang iyong utos o aming Panginoon. Mapapasa iyo ang iyong utos o aming Panginoon." Ang Allah ay magsasabi, "Hal raditum?" Kayo ba ay nasisiyahan? Kanilang sasabihin, "At bakit kami hindi masisiyahan? Ha? Wama lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik." Bakit hindi kami masisiyahan na ipinagkaloob niyo po sa amin ang hindi niyo pa ipinagkaloob sa iba ninyong nilikha? So ang Allah ay magsasabi, bibigyan ko kayo ng mas mainam pa rito. At sila ay magsasabi, mayroon pa bang mas mainam dito? Ibig sabihin, sasagot sila, wa ayu shay'un
Wa ayu shay'in afdalu min dhalik? Ano, may mas mainam pa ba dito pang aming Panginoon? May iba pa bang mas mainam dito? Ang Allah ay magsasabi, ipagkakaloob ko ika sa inyo ang aking pagkalugod, ang aking kaluguran, at ang kailanman hinding-hindi na ako magagalit sa inyo, sabi ng Allahu Jalla wa Ala. Masya Allah. La hawla wala quwwata illa billah. So napakalaking biyaya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ang makakamit silang yaong mga taong makakapasok sa paraiso ni Allahu Jalla wa Ala. At hilingin natin sa Allah, mga kapatid, nawa ay ibilang niya tayo sa mga taong makakapasok sa paraisong ipinangako para sa mga tunay na mananampalataya sa Kanya na Allah. Nawa ay nakapulutan natin ng aral ang maikling pagpapaliwanag na ito hinggil sa the paradise o ang paraiso ni Allahu Jalla wa Ala. Hanggang dito na lamang, mga kapatid. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna wa sami'na وأن يرزقنا علما نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabanig. At alam po naman natin na siya ay hindi po siya tumatanggap ng mga katanungan. At kung tayo po ay may katanungan ay paki-note na lang po natin or pakilista natin upang sa susunod na muhadara ay maitanong natin sa mga masyaikh natin na magtuturo rin sa atin. So hanggang dito na lang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Jazakallahu khairan sa ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning at sa mga nakibahagi ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyo. At bilang pagtatapos siya, Sheikh, ay hinihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita or payo at pangunahan po kami sa Kafaratul Majlis. Aywa, barakallahu fik. Akil Fadil, tayo magpasalamat sa Allah sa biyaya na ito, mga kapatid, at binabati ko, naam, mubarak sa lahat ng mga batch 2, kung meron man nandirito na nag-graduate at nagtapos sa mahal nating paaralan, naam, sa Al-Ma'arif Educational Center. Naam, nafa'a Allah bikumul Islam wal Muslimin ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhawats. Nawa ay gawin ni Allah na mabiyaya ito sa inyo, at hinihiling ko sa Allah na dagdagan pa niya ika ang tawfiq, biyaya, gabay sa inyo, at gawin niya ang inyong mga puso, wa an yaj'ala qulubakum mukhlisan o mukhlisin daiman fi dinillahi azza wa jalla. At gawin niya ika yung mga puso nyo na palagi ang taos-puso sa kanyang relihiyon, pagsasagawa ng pagsamba sa Allah at paglayo sa mga ipinagbawal ng Allah. Muli, mubarak, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa inyong pagtatapos. Nawa ay muli magsama-sama tayo, mga juniors namin. Naam, kami ay nahnu fakhurun bikum. Proud na proud kami sa inyo, sa inyong natapos, sa inyong narating, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Nawa ay pagsamahin niya tayo sa kabutihan dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. At pinakahuli, nawa ay ibilang niya ito sa timbangan ng ating mga mabubuting gawain. Hanggang dito na lamang, mga kapatid. Ilahuna kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul sa'idah. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nais ko nga rin pala bumati sa mga nagtapos. Mubarak po sa inyo. So alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.